Hello. Jerry? Ikaw pala. Ayaw ko makiusap. Ayaw ko makita. Hindi lang akong pakialam sa'yo. Hindi mo akong empleyado. Kung ikaw ay isang reyna, ako ay hari. I'm concerned, Jerry. Granted, hindi na tayo magkaibigan ngayon. But why do you have to destroy yourself? Just because... Jerry, the cheap places you go to, the cheap women. Come on. Jerry, will you please listen? Ang trabaho mo, ang business ng pamilya mo, Business. Cheap places. Cheap women. Nagsiselos ka ba? Ha? Naiingit ka doon sa mga babaeng kasama ko gabi-gabi. Binubuntatan mo ako, ano? Will you please stop spying on me? Jerry, ingatan mo naman na yung pangalan. You hypocrite. That's what you are. A jealous, scheming, meddling hypocrite. Jerry, can't we talk like civilized people? Let's be objective about this. I can't bear to watch you throw your life away. Jerry. Jerry? Hindi na ako naghintay na yayain mo pumasok. Hindi naman natin kailangang magbulahan eh. Alam naman nating sa asawa ko ang bahay na ito. Isa pa, hindi ka na magtatagal dito. 50,000. Sobra-sobra ito para makaarkila ka ng bahay na mas malaki dito. Bumili ka ng bahay sa Bliss. Ilagay mo na lahat ng damit mo sa maleta at umalis ka na sa bahay na ito. Hindi ka na babalikan pa ni Edmundo. Tapos na kayo. Si Edmundo lamang ang makapagsasabi sa kanya at hindi ikaw. Umalis ka na sa buhay ng asawa ko. Nagkatasan mo na siya ng husto. Bakit hindi ka maghanap ng ibang lalaki? Yung may asawang madaling maloko. Huwag mo akong tratuhin katulad ng ibang babae ng asawa mo. Hindi ako... Tumatanggap ka ng pera sa asawa ko buwan-buwan, di ba? Regular mo rin siyang pinagseservisyon. That makes you a... Right? Binabalaan kita. Pag hindi ka lumayo sa asawa ko, pabubuhusan kita ng asido sa mukha. Kita. Siya nga pala. Mula ngayon, mayor na ulit ang itatawag mo sa mister ko. Nakakahiya namang huwag maging magalang, hindi ba? Iniwan kong pelikula ng dahil sa'yo. Pati pamilya ko na skandalo ng dahil sa akin. Ginawa mo akong ibon sa hawla na nandyan pag gusto mo. Pagkatapos ngayon, pumutak lang tong asawa mo, basta mo nila ako bibitiwan? Hindi naman kita binibitiwan. Ayaw kong mawala ka sa akin, Rachel. Kaya lang, importante sa akin ang eleksyong ito. Lolokohin lang natin sila. Babawas-bawasan muna natin ang pagkikita. Buti pa, umuwi ka muna sa inyo. Tuloy ang sustento. At anong mga oras na kailangan mo ako, andyan lang ako. At pagkatapos sa eleksyon, di balik sa dati. Eh, paano yung pabor na hinihingi ko sa'yo? Si Levi. Hindi ko nakakalimutan yon. Hayaan mo. Gagawa pa rin ako ng paraan. Ako ang magsasabi kung anong masama at kung anong mabuti para sa kapatid ko. Kapal talaga ng mukha mo, ano? Hindi ba sinabi ko na sa'yo?
na hindi kita gusto para sa kapatid ko. Pwede ba umalis ka na? Dahil hindi ka bisita dito. Huwag. Nanalo ako, ate. Naipakita kong kaya ko. Hindi ka ba natutuwa? Bakit ako matutuwa? Anong gagawin mo? Sasali ka linggo-linggo? Mag-uuwi ka ng konting pera? Bobolahin ka? Pagkatapos lolokohin ka at gagamitin ka nila? Napakat mo! Alam kong hindi yan ang dahilan kaya mo ako pinipigilan, ate. Pinipigilan kita dahil gusto kong mapabuti ka. Ikaw lang ang inaasahan ko sa negosyo. Pinipigilan mo ako dahil ayaw mo ako magkaroon ng sarili kong buhay. Gusto mo diktahan lahat ng kilos ko. Mga pangarap ko, pinipilit mo akong itulad sa'yo. Ayoko. Hindi. Hindi totoo yun. Pinakinggan mo ba ako ni minsan, ate? Ikaw parati ang tama. Ako parang hindi tao. Walang sariling opinyon. Walang sariling pangarap. Tao ako, ate! Hindi ko na siya sa buhay mo! Nang dahil sa akin, guminhawa ang buhay mo. Oo! At dahil din sa'yo, nahihirapan akong hanapin ang sarili ko. Hindi ako ikaw, ate! Ayoko maging katulad mo. Wala kang nasa isip kundi negosyo mo. Sinong Diyos mo? Ang salapi mo? Sorry, ate, nabigla lang. Lumayas ka! Ate, nabigla ako! Lumayas sa'yo! Lumayas ka! Hindi kita kailangan! Hindi kita kailangan! Lumayas kayo! Lumayas! Lumayas! Ayoko na